Magsasaing ako gamit ang ating solar setup. Ito po, nilabas ko na para may demo natin ng maayos. Ito yung ating 615 watts na solar panel. Ngayon, nakalagay na rin yung kanyang cable na DC na MC4. Ayan po, positive, negative, huwag kang magkakamali. Tapos, ito po yung ating plug ng rice cooker. Siyempre, walang power yan dahil hindi pa gumagana yung kanyang snap inverter na 1000 watts. Ito pala ay 500 watts. Ngayon, i-plug ko sa outlet. Siyempre, wala pa yan kasi naka-off yung kanyang breaker na AC na 6 ampere. Ngayon, on natin yung breaker. Tapos, siyempre, buksan natin to. On natin. Ito yung ating 100 ampere na DC. Tapos, meron tayong wattmeter, 13.7 volts, no? Meron siyang charging current na 10 ampere current. Ayun, mga ka-repairman, no? Tapos, yung init na kanyang battery ay 31 Celsius. Tapos, power on natin. Pag power on mo dito, automatic na po yan, wala ka nang ibang kakalikutin. Wala ka nang ibang gagawin. Yan, no? Output 220 volts. Iyan, no? Tapos malalaman po natin dito yung kanyang load. Yung load po niya, yung guhit na para siyang percent bar, no? So 25% yung ilalim, tapos yung taas niya ay 100%. Okay, so ito po ay 500 watts, no? Kaya kalahati lang po yung kanyang percent dito. Okay? Ayan po, may ilaw na yung kanyang warm. Ngayon, i-cook po natin yan. Dapat iilaw po yan. Ayan po. Ayan, so umilaw na po siya. Okay, hintayin natin kumulo. Tapos, yung charging current niya ay 8 ampere dahil nga yung panahon ay sobrang makulimlim, no? Kahit na makulimlim, may pwede kang mag-rice cooker, repairman, dahil may pondo naman yung ating 12 volts LiPo4 battery. Ito po yung gamit ko na S168. Ayan, 60 ampere hour lang po ito, no? Kumbaga, kulang pa yung ating battery, no? Pwede mong gawin parallel. 2 parallel, 4 series connection. So, pwede mong gamitin na 8 S168 na LiPo4 battery na 60 ampere. So, kapag ginawa mo siyang parallel, magiging 120 ampere hour. So, okay na okay, no? Sa ating, ito po, yung sinasabi kong bar percent. Ayan po, no? Umakit na siya. Ayan, yung guhit na yan, so ibig sabihin po, charging. Ito po yung kanyang load, no? Load output. Ayan, syempre, kapag in-off mo to, mawawala yan. Yan, mawawala siya. Okay, tapos on natin na. Tignan mo. 1, 2, 3. Ayan po. Ito po, dyan malalaman yung load mo. Okay, kaya hindi na ako gumamit ng circuit breaker na wattmeter. Ito po yung ating basihan kapag low bat yung ating battery. Pero sa ngayon po hindi, 12.9 volts habang kumakarga yung ating solar panel na 615 watts. O diba mga ka-repairman, libreng kuryente kapag meron kang ganito? Libreng kuryente kapag meron kang solar. Hindi ba? Kapag ikaw gusto magtipid ng kuryente, no? Gawa ka na lang. Ba't ka bibili sa iba kung wala mo naman kayang gawin? Kahit ako po yung nagbebenta, gusto ko makatulong sa iba. No? Kasi kapag gumawa po kayo, napakadali lang or napakamura, no? Dahil nga lahat ay nabibili po sa online, pati yung solar panel. Okay, basta tama yung inyong connection at makapal yung wire na gagamitin pang DC, tapos tugma yung circuit breaker na gagamitin, ay safe na safe po kayo. Ayan, no? Alright.